Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila tong It's. Ngayon po ay araw ng Linggo, September 28, 2025. At ito pong si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ay meron pong isiniwalat. Ayon po sa kanya, halos lahat ng membro ng Senado noong 19th Congress ay nagkaroon ng insertion sa 2025 national budget. Ayan po ang isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Lahat ng senador may singit budget. Ito po ay taliwas dun sa sinasabi ni Escudero. Noong July, nitong nakarang Hulyo 2025, kung saan nasili po ang budget insertion ni Senate President Chis Escudero na 150 billion, ayon sa kanya ay wala pong billions of pesos worth of insertions in the 2025 national budget. At yun daw ay demolition job lamang sa kanya. Sinisiraan daw siya para siya ay matanggal bilang Senate President. O sabi ni Chis Escudero, sabi nila noong una 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi na 142 billion, sunod binura nila yon, ginawa nga 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko roon? Pangalawa, noong una ang sinabi ako lang. Sunod isinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 billion. Nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion, yung magbabagong yun, saan ang galing? Ayan po yung sinabi ni Chis Escudero. At dito rin sa report ng GMA News Online, siya ay umalma dito sa CCTV video na nagpakita na siya ay bumisita sa House of Representatives sa kalagitnaan ng Bicameral Conference Committee deliberations ng proposed 2025 budget. So yun daw ay malinaw na paninira sa kanya at palabasin na siya ay may ginagawang katarantaduhan. Kasi nga, yun ang kauna-una na insidente na ang isang Senate President ay dumalaw sa Bicameral Conference meeting. At hindi lang po isang beses, 2 beses po siya pumunta ron. At sabi niya, paninira daw yun. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, ang natrace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Sa tanggapan kung saan sa opisina, kung saan sinasagawa ang BICAM. Na pinag-usapan din naman ng Bicameral Conference Committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Yan. What are they insinuating? Na nagpunta ako doon? So bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos ang staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yon. Yun yung mga pinagsasabi ni Chis Escudero. So panay-deny etong si Chis Escudero na walang insertion. Eto. Ayon mismo kay Ping Lacson. Hindi lang po etong si Senate President dati, Chis Escudero yung may insertion, kundi halos lahat po ng senador ay nagsingit po o may singit budget. Eto mga kababayan, basahin natin yung report. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na halos lahat ng miyembro ng Senado noong 19th Congress. Take note 19th Congress po. O sino-sino ba yung mga senador ng 19th Congress? Ito mga kababayan, baka nakalimutan nyo na kasi marami pong naalis dyan So ito po, yung mga senators po ng 19th Congress para po ma-remind ko po kayong lahat. Unang-una, Chis Escudero, Senate President. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senate President Pro Tempore. So ito si Jinggoy, ito na nakitaan nito ng 355 million. Na allocation dyan sa Bulacan. Ito po yung ibinulgar ng mga opisyalis ng DPWH na siya'y tumanggap ng 30%
na kickback galing po dun sa 355 million na inallocate niya para sa Bulacan. O, sino pa ang kasama nila sa 19th Congress? Senator Tolentino, Majority Leader. Ito si Tolentino ay natalo po. Siya po ay hindi nahalal. So, kung halos lahat ay merong budget insertions, malamang meron din si Tolentino. Senator Aquilino Coco Pimentel III, Minority Leader. Hindi kasi binanggit kung sino yung kung sino yung mga may mga insertions, pero halos lahat. Pero hindi ibig sabihin lahat meron. Halos lahat. Majority o mostly dito sa mga senators sa 19th Congress ay mayroon pong insertions. Alright? So, meron kaya na insertion itong si Senator Coco Pimentel Jr.? Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. Ito. Meron daw itong natanggap na kickback. So, malamang at sa malamang, baka merong insertion ito. Senator Alan Peter S. Cayetano. Ito medyo mahilig mag-quote ito ng Bible. At abangan natin kung siya ba ay merong in-insert dyan sa 2025 budget. Kasi nga hindi pa pinapangalanan Malalaman din natin yan kapag nagtuloy-tuloy po itong ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Senator Pia Cayetano. Bato de la Rosa. Wala ba itong in-insert? Kasi halos lahat daw mga kababayan merong insertion. Naka. Senator J.B. Ejercito. Senator Win Gatchalian. Senator Christopher Lawrence Bongo. Ito sa tingin ko meron kasi kontraktor ang pamilya nito Saka yung CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo, na construction company na pag-aari daw ng tatay ni Bongo. Ang dami po nilang nakuha flood control projects yan po sa Davao. So malamang merong insertion itong ginawa si Bongo. Kasi yung kay Chis Escudero, merong pakinabang si Bongo doon sa insertion, ang may pakinabang doon si Go, si Villanueva at etong si Jingo Estrada. Senator Risa Ontiveros, meron ba siyang insertion? Lito Lapid. Ito tahimik na ito. Napakatahimik nito. Meron ba siyang insertion? Ayun na nga malalaman natin sa mga susunod na araw. Senator Loren Ligarda. Senator Amy Marcos. Senator Robin Hood Padilla. Ito mga kababayan, yung mga nagmamalinis na ito. Kapag talaga nalaman ko na may insertion dito, talagang babanatan natin ito. Kasi akala mo ang titino, ang babait. Pag nalaman natin na itong mga ito ay may insertion, teka, kailangan yan mabulatlat, matingnan. Saan yung mga proyekto? Para saan yung insertion? Senator Grace po. Ito Senator Grace po kasi ang head ng ng Appropriations Committee diyan po sa Senado nung panahon ng 19th Congress. So, marami nagsasabi, ito raw ay sangkot din sa flood control scam. Pero wala pa ako naririnig na na isinasangkot si Senator Grace po. Naririnig-rinig ko lang. Kumbaga parang nababanggit-banggit lang siya. Senator Ramon Bong Revilla Jr., ito natalo. Pero panalo po sa kickback. Napag-usapan din po na ito ay may allocation para sa proyekto sa Bulacan. Meron pa nga silang picture ni Henry Alcantara tataka naman ako, bakit meron naman kalugar dito sa Cavite, bakit doon ka pa naglagay ng proyekto sa Bulacan? Kasi sa Bulacan hindi mahigpit. Talagang sa Bulacan sige, budgetan nyo kami na bahala sa inyo. Meron kayong kickback dito. Dito sa Cavite, hindi ko lang alam. Pero imposibleng wala. Siguro mababa lang ang rate dito sa Cavite kumpara doon sa Bulacan. Senator Raffy Tulfo. Ayan, isa pong tanong yan. Meron bang insertion ito sa 2025 national budget? Senator Joel Villanueva. Ito naman si Joel Villanueva naman, nasasangkot din kasi dun meron daw siyang allocation sa Bulacan, 600 million na meron siyang 30% na kickback. So,
Meron ba siyang insertion? Itong 2025 budget? Senator Cynthia Villar, natalo to. Tingnan natin kung meron siyang in-insert. Senator Mark Villar at Senator Juan Miguel Mig Zubiri. So yan po ang mga miyembro ng Senado noong 19th Congress. So yan po ang ang 19th Congress Senators na ang sabi ni Senator Ping Lacson, halos lahat po ay may isiningit na budget. Okay, ito po yung tanong. Sabi nila, yung insertion daw, hindi naman daw masama. Okay. Pero alam niyo mga kababayan, bakit, para sa akin bakit kinakailangan ka pang mag-insert, magsingit ng budget? Bakit kinakailangan mo mag-insert ng patago? Pwede mo namang ilagay sa 2025, i-propose mo. At makita ng taong bayan, dapat transparent. Bakit ang nangyayari? Ito ay isinisingit at hindi pa alam kung sino yung proponent. Nakakasingit sila ng budget, hindi alam kung sino yung nag-amend. Kasi sabi nila, amendment daw. So yung yung pork barrel na nabo ko dati, napalitan na po yun ang sinasabi ngayon nila, amendment. Ito nga yung insertion. Ito nga yung singit budget. So ngayon, okay naman po yung kasi nakita ko yung insertion. May mga programa. Meron po mga items, kunyari, gagawa flood control dito, flood control dyan, flood control doon. Okay naman po yun kung talagang gagawin yung proyekto. Ang problema po kasi, yung iba naging ghost project. At isa pa, sa mga allocation po, katulad nung halimbawa yung kay Bong Revilla, yung kay Jingoy Estrada at kay Joel Villanueva. Meron silang allocation. Napasama lang sila dahil sila ay tumanggap ng kickback galing po dun sa allocation. So nagbigay ka ng budget, ngayon obligasyon ng pinagbigyan mo ng budget na bigyan ka ng kickback o SOP. Ayun po yung naging kalakaran. Yan po yung naging kalakaran dyan po sa anong panahon ng 19th Congress. Diba yung kay Joel Villanueva, kailan pa yung 2023? Tapos yung kay Jinggoy, 2025 ba? 2024? So, ibig sabihin, simula noon pa may kalakaran na. Kaya nga ito si Diskaya noong 2016 ay, ayan na, kumita na talaga ng kumita. At ngayon, nakikita, yung mga ginagawa nila mga proyekto ay palpak. Ngayon, ito si Diskaya, magsasalita na mga kababayan, na ituturo niya kung sino yung nakinabang sa kanila nung 2016 onwards hanggang 2025. Kasi sinama niya lang 2022 hanggang 2025. So, ayan po mga kababayan. Kung merong insertion, halos lahat ng senators, ibig sabihin ba, halos lahat ng senators ay nakatanggap ng kickback na ang range is 15% to 30%. Magkano raw yung insertion? Sabi ni ni Ping Lacson na lahat nga ng senator sa 19th Congress ay may insertion to around 100 billion. Yan po yun sa proposed 25 General Appropriations Act sa GAA. At siya ay nagulat dun sa laki ng insertions at yung iba ron ay nailagay dun sa 4 later release. So bakit napunta sa 4 later release sa FLR? Kasi nga, meron pong mga ibinito ang presidente. So, yung budget ay napunta dun sa 4 later release. At sabi niya, grabe, nagulat siya pagka lalaki. Never pa ako nakita noong araw, di pa declared ang constitutional and PDAF, nandoon lang sa hundreds of millions. Ngayon, nakita ko ang total kabuuan, at least 100 billion. Grabe mga kababayan, 100 billion. So kung 30% ang kickback, 30 billion ay napupunta lang sa bulsa ng mga senatong. Kung 100 billion, 30%.
30 billion ang napupunta sa bulsa ng mga senatong. 70%, hindi pa yan mapupunta doon sa proyekto. Marami pa pong dadaanan yan. Nandyan po si congressman. Tapos yung mga DPWH officials, secretary, undersecretary, assistant secretary. Tapos pagdating po doon sa baba, sa district offices, sa district engineering offices, kakatasan na naman yan. Sa pagpunta sa contractor, magkano na lang. Kaya nangyayari, naging substandard yung proyekto. So talagang ginawang negosyo po. Ginawang negosyo, etong mga yung mga kanilang mga in-insert na budget. Kaya abangan natin mga kababayan na sino-sino ang nagsingit ng budget. Dapat ilabas po yan ni Senator Ping Lacson para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang dapat nang tanggalin at huwag iboto sa susunod na eleksyon. Yung mga corrupt na mga senatong. So, nakakagalit na naman, magagalit na naman ng taong bayan na ito. Dahil dito sa mga singit budget. Na kung saan itong singit budget, dyan po kasi nagsisimula ang korupsyon. Budgetan kita, pero meron ako dapat dyan, 30%. Sabi nga iba, 15, may 15, may 20, may 25, may 30. Ang lalaki nun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, kung total is 100 billion, 30 billion ay napunta lang sa bulsa ng mga senatong. Hindi pa kasama yung ibang mga congressman at ilang mga opisyalis na nagpapatupad ng proyekto. Grabe. So yun mga kababayan, nabang tayo, dapat pangalanan ni Senator Ping Lacson kung sino-sino yung mga senador na yan na nag-insert dyan po sa sa 2025 national budget. Para malaman naman namin kung sino yung ibabasura namin sa susunod na eleksyon. Grabe itong mga senatong na ito. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.